Baka dito mo pang patagpuan yung pag-ibig na hinahanap mo, Marvin. Cheers. Cheers, guys. Nandun ako sa era ng life ko na gusto ko lang mag-chill. Ayoko na mapagod. Cheers. This one, Spanish latte. Medyo sweet siya pero matapang din yung kape. Hi guys, and welcome back again to my channel. So it's our 4th day na dito sa Boracay, no? So for today's video, gusto ko mag-check ng mga new hidden cafes or restaurants here in Boracay kasi nakailang Boracay na rin tayo. So gusto ko rin mag-try ng mga iba't iba pang hindi pa natin na-try. So mag-explore tayo per section. Mauna tayo dito sa Station 3 kasi parang feeling ko Station 3 yung list ko na napupuntahan. Everyday nagbuburakay ako. Out of all the 3 stations, Stations 1, 2, and 3, parang sa 3 ako hindi madalas tumambay. So sabi ko dito tayo mag-start para ma-explore natin hanggang sa pinakadulo. Baka may mga hidden cafes pa dun sa pinakadulo na hindi na napupuntahan usually ng mga turista. Tapos maybe visitin tayo ng Bulabog Beach kasi hindi rin ako masyado tumatambay doon. Tapos mga cafes sa Station 1. Sa Station 2 madalas ako nasa Station 2 eh. So tara, nandito ako sa may La Carmela de Boracay. Ito sa likod ko may ano lang sila. May harang kasi tag-ulan yata or tag-bagyo. But it's also a budget hotel if gusto niyo na beachfront pero sobrang basic. Sobrang basic lang ng kwarto nila. But beachfront and budget, so you might want to consider La Carmela de Boracay. Tara, maglakad na tayo at kailangan ko ng charan, payong. Dahil tirik na tirik ang araw at hindi na para lakarin natin ang buong isla ng tirik na tirik ang araw. So dito na tayo. Grabe yung background natin, oh. Yung beach during the noon time. Sobrang ano niya, turquoise. Wow, turquoise. Lakad tayo to discover some hidden spots and cafes. Let's go. Station 3 muna tayo. May mga Italian restaurants dito. Sensei. Hi lang. Hi guys. Hello. From Copenhagen. From Denmark. Hello. And from Bacolod. Iloilo. Ito yung background namin guys. Ito na guys yung Paradise Garden. Ano rin to? Parang beachfront na mura lang din. Pero sabi ng mga ibang friends ko na nagstay, budget hotel siya, no? Paradise Garden. Tapos beachfront. Pero sabi ng mga friends ko, medyo luma na doon. Di ba ako nakapag-stay doon, ha? Sabi lang nila. Kasi ito yung Maruha Cafe. Before, tumatambay din ako dito kung gusto nyo ng tambayan na cafe na pwede kayong magtrabaho. Iba na itsura niya. Dati parang pwede kayong nakalatag lang dyan, di ba? Pwedeng nasa may ano lang floor. Pero ngayon may mga upuan na sila. Ni-renovate na nila itong cafe na to. At yan, nasa Station 3 ito. Maruha, they have drinks and all that. Hello ate. Oo nga, meron na silang ganyan dito. Meron na silang parang mga duyan-duyan dyan. Dati wala yan. Sa last kong punta sa Boracay parang wala pa yan siya. Siguro bagong addition nila. Masayang tambayan din dyan sa Cafe Maruha. Especially ngayon medyo patay na oras. Ano ba ngayon? 11. Ay hindi pa lunch time, di ba? Pero tahimik siya. So kung gusto niyo magtrabaho. Before no naggaganyan ako, medyo mabilis naman yung wifi nila. I'm not sure ngayon kasi things change, no? And this is Astoria Current. Another beachfront hotel, La Isla Bonita. La Isla Bonita. Sa Station 3. Nakapag-stay na rin kami dyan ng family ko siguro ng mga una-unang Boracay namin. Pero sobrang basic lang talaga. Parang wala kang TV yung room. Parang gano'n. Basta sobrang basic. Parang tutulugan nyo lang talaga. Ang maganda lang, beachfront. Pero sobrang basic. Gano'n. Kasi nga budget lang din siya. Nonis Ondus. Ito parang bago to. No? Ginagawa. Ay ba? Hindi operational na siya. Nonis Ondus. Happy hour. So ganyan yun siya. Gusto niya mag-chill, ganyan yung itsura niya. Sige, lakad pa tayo dun. Kasi malawak pa tong Station 3. Hindi na napupuntahan yung pinakadulo kasi tinatamad na yung mga tao maglakad. Pero meron pa yan siya yan dyan. Mandarin. May Mandarin din dito. Mandarin Sand naman. Hindi siya kagaya ng Mandarin Bay na pinagstayhan natin. Ayan o. Mandarin Sand, Boracay. Ayun, yung area na to ng Station 3, di ba may bakante na puno dito. Minsan, hindi na tayo pumupunta dun kasi parang feeling natin wala na, di ba? Kasi parang ang layo na masyado. But the truth is, meron pa yan dyan mga hidden restaurants, hotels, and cafes
So kailangan nating puntahan. Let's go. Yan, mas tahimik din yung beachfront nyo dito kasi mas konti yung tao. Ayan, Ocean Club. Nakapag-stay na rin ako dyan pero ang layo kasi nito eh. Ayan, Ocean Club. Ganyan yung itsura niya. Budget lang din yata to. Pero pag peak season, nagiging mahal sila. Parang I remember, nakapag-stay ako dyan mga 2,000 pesos per night. Ganyan. Ocean Club. Ang problema ko lang, kasi medyo malayo na part na to ng Station 3. So kung gusto ko mag-D-Mall, may tricycle naman. Eh ako kasi mahilig ako maglakad, 'di ba, sa beach. So minsan ang tagal bago makapunta sa D-Mall. Pero kung nagmamadali ka, again, may tricycle naman. Tapos ito na yung mga hidden cafes na kahit ako nakailang Boracay ako, hindi ako napapadpad dito. Nakapunta lang ako dito pang 5th or pang 6th na Boracay ko na yata. Sabi ko, meron ba pala dito? Marzon. Ay, ito na. Marvin and Anzon. Napuntahan na natin to dati. Ito yung property namin ni Anzon. Anzon. Naging letter Z. Anzon. So, tapos kung makikita mo, dito yung mga foreigner na gusto nila ganyan, yung parang soul searching. Karamihan mga foreigner, mga western yung tao dito kasi mas tahimik and then mas local vibe siya. Yung makakasalubong mo dito mostly mga local, at tingnan mo mga ganyang foreigner, di ba? Alam mo yung parang nag-retire na sila, tapos they want a quieter Sandals Inn Boracay. So, kita niyo dito yung mga lokal ng Boracay, di ba? Kasi yung area nito ng island, it's mostly mga local. Malapit na dito yung mga residential area din. So, marami na rin kayong mga makikita mga lokal na tumatambay. Di ba mukha kasing wala na oh. Mukhang puro na lang sa puno. So, ikaw as a tourist, sasabihin mo, kung tayo dyan, parang wala na dyan. But the truth is, I just discovered, meron pa pala dito mga ganap. Yan, meron mga hotel dito, Villa Caimilia. Tapos mostly mga foreigners lang yung tao dito, no. Alam mo yung mga nag-retire na sila sa life at meron na naman silang enough money siguro. So they settle sa ang dami mga foreigner. They settle for a quieter. Yan. Tingnan, puro mga afam yung nasa tambayan. So siguro kung mga long stay yung mga foreigner na they wanna stay longer, they want to avoid the crowd sa Station 2 or Station 1. Usually dito sila sa Station 3 pero sa dulo. Sa dulo ng Station 3 yung atake nila. You know, may mga Congas Restaurant and Cafe. I think if you also want parang work from Boracay, maybe quieter area dito. If meron kayong mga meetings na kailangan gawin. And meron pa rin kayong beachfront. Guys, yung mga cafe dyan. Ingat, bye-bye! Tapos, yan, mga... Hello po! Sige, try natin lakarin pa hanggang pinakadulo. Or baka bahay-bahay na to. Baka hanggang doon lang yung hidden ano. May nakakilala pa sa akin doon. Di ba, umabot pa siya hanggang dito sa ano. Paduluduluhan ng Station 3. Ito, meron silang vacant room, oh. Yung sa B-Pod Hotel. Ito parang feeling ko masyado ng malayo. Pero may mga foreigner pa rin, oh. Itong B-Pod Hotel na nasa dulo na ito pang mga ano na to, soul searching. Kung atake mo sa buhay, nag-move on ka sa sakit ng you know, heartburn. Anong tawag doon? Heartache. So, ganito na yung mga atake mo. Parang hindi ka na talaga turista. It's more of gusto mo na ng katahimikan. Ayan, no? Pero may mga nagsa-sunbathing pa rin sa area na to. Ay, sana all may naglalabi-dabi doon. Tapos ito parang gusto mo na talagang tumira sa Boracay. Parang gano'n na yung vibe dito. Pero dahil pa rin yung tao, foreigners ha. Oh, tignan mo yung mga foreigner. Mga western. Ganito yung mga vibe nila no? Yung wala sa mainstream. Diba kasi kapag nagbo-Boracay ako, feeling ko kapag nasa Station 3 ako, tapos nasa may Andox ng Station 3, parang feeling ko lang layo ko na. Pero ang dami pa palang wala, may mga foreigner nga dito. Baka dito mo pamatagpuan yung pag-ibig na hinahanap mo, Marvin. What if tumambay tayo dito? Meron pa, no? Baka sa kakalakad ko sa Caticlan Port na ako umabot, bish. Diba? Napunta ako sa port. Baka ang port na to. Kaya na Boracay. Station Y? Yung Station Y ba?
Ayan, I think that's the end. Ito na yung club na yung pinaka-end kasi parang classroom na yun. So that's the end of it. Guys, parang gusto kong mag-try ng isang cafe lang dito sa Station 3. Ganito lang yung itsura niya. Cute-cute lang, no? Bistro de Amis. So, tara. So, ito. Bistro de Amis, guys. Open from 7 to 10. Yung kanilang menu. So, meron silang mga prawn, tuna, 450. Ayan, no? Kung gusto nyong, ceviche, siargao yarn. Sandwich and salad. Pasta. Pero gusto ko magkape. So, meron din silang mga calamansi juice and mga 210, mango juice 210, coffee 190, matcha latte. Okay, guys, kape na lang tayo dito sa Bistro de Amis. So, beachfront na cafe siya dito sa Station 3. Kung makikita nyo naman yung ating views and opinions. So, nag-cafe Americano lang ako kasi nag-order din ako ng cake. Parang this the time of the year, sabi ko na sige, if magkikake ako, at least yung kape ko Americano na lang para lesser calories, para makakain pa rin tayo ng cake. Kasi kung magmamatamis ako tapos matamis yung cake, more calories, no? Eh, hindi ko nga mapigil na mag-diet. So magbawas na lang tayo ng konti. Cheers na yun. Tapos on the side lang yung sugar kasi tikman ko muna kung kaya ko naman. Pag hindi, saka ko lang ilalagay yung sugar. Actually parang kaya ko na ng slight. Lagyan ko lang natin ng konting sugar. Laban na to. Okay, atake sa Station 3. Habang inaantay natin yung cake natin, pakita ko sa yung view ko dito. Imagine, di ba, nasa cafe ka, tapos ito yung makikita mo. Pwede ka mag-laptop dito actually. Lagyan mo lang yung laptop mo dito. So, yun yung vibe niya. Yun guys, ito na yung order natin ng lava cake, no? So, parang siyang cookie. Tapos, merong chocolate lava sa kanyang loob. Oh my gosh. Tapos may ice cream. Okay guys, try na rin. Oh my god. Very matamis yung kanilang chocolate. Okay. Pero yung kanilang chocolate lava, parang feeling ko, hindi ko masyadong nalalasan yung chocolatey taste. It's more of a sweet taste than a chocolatey taste. Meron naman, nagkakaroon naman later on, but hindi siya super chocolatey. For example, may mga natry ako na chocolate champurrado saan ako nag-check-in sa may Quezon City? Sa may Seda. Seda, di ba, yung mga champurrado sa Henan Park, yung kanilang champurrado, super chocolatey. This one is more of a sweet. Mas nangibabaw yung sweetness than the chocolatey taste. Pero if i-combine natin sa ice cream, oh my god, maybe it's a different story. Okay. Cheers guys, tutulo. So ice cream plus the cookie and the lava chocolate. Maybe I'll rate this mga 8/10. Kasi mas nangibabaw yung sweetness than the chocolatey taste. So I was expecting a more chocolatey na taste. So nakukulangan ako sa aspect na yan. Parang tamis lang siya. Sobrang perfect yung blend ng medyo mapait na kape kasi sobrang natatamisan ako dito. So bumabalanse yung pait ng kape. If gusto ko mag-take ng break from the sweetness. Guys, may nakita kong spot dito sa Station 3 na wala masyadong tao. Parang sarap tumambay. Upo muna tayo dito para ma-feel natin ang pagbi-beach. Alam mo, sa sobrang tagal ko na mag-Boracay or ang daming beses ko na mag-Boracay, pag nagpupunta ako dito, gusto ko na lang talaga ganito lang. Alam mo, hindi ako like yung parang dami pang gagawin. Alam mo yun, dami pang gagawin sa Boracay. Gusto ko lang magpunta dito para mag-relax. Hindi na para magpagod. Alam mo yun, na parang activity. But of course, syempre yung family ko minsan gusto nila ng activity. So hinahayaan ko lang sila kung anong gusto nilang gawin sa life. Kahapon nagparasailing naman kayo. Ngayon parang may gusto silang water activity. Ayoko mag-water activity. Sabi ko, sige, sabihin nyo na lang sa akin kung magkano. Ako na bahala. Basta kayo na mag-enjoy dyan. Mag-water activity na kayo. Pero, hindi, gusto ko lang mag-relax. Alam mo,
Ganito yung trip ko sa life. Pero syempre hinahayaan ko lang sila kasi siguro baka minsan lang kasi nila magawa yung mga activity. But ako gusto ko lang magkape, gusto ko lang tumambay dito. Tapos kapag may friends ako, gusto ko lang kwentuhan lang kami dito. Yung chill lang ba na bakasyon. Nandun ako sa era ng life ko na gusto ko lang mag-chill, ayoko na mapagod. Charis. But on a serious note, I'm really happy na nagagawa na namin yung mga ganitong bagay. Kasi we grew up na wala kaming mga bakasyon, wala naman kaming mga annual vacation, di ba? Kapag yung family, kapag summer break, para mag-annual outing kayo, or kahit sa mga kalapit lang na lugar, mag-annual kayo, parang sa mga staycation, ganun, wala kaming ganun. Like growing up, wala kaming ganun. So, grateful lang ngayon nagagawa ko na. So, hinihil ko yung inner child ko. And at the same time, nahihil ko rin yung inner child ng mga magulang ko, di ba? Kasi, for sure, hindi rin naman nila na-experience yun nung kabataan nila. Wala. Kasi mahirap naman talaga yung buhay. So, I'm just grateful. Pero hindi ako yung parang, hindi ako expressive sa mga taong mahal ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Sa family ko, hindi ako expressive sa emotions ko. Even sa mga naging partners ko before, sa mga naging jowa ko, hindi ako expressive. Mukha lang ako expressive sa vlog kasi sobrang comfortable ako sa camera. Parang tropa ko yung camera pag kausap ko. Pero kapag sa totoong buhay, hindi ako expressive. Even to my friends, expressive ako sa mga friends ko? Hindi talaga ako expressive na tao. Siguro kahit tanongin niyo yung mga closest friends ko, hindi ako mahilig mag-show ng emotions ko to them. Kasi I don't know, hindi ako pinanganak or hindi ako lumaki na expressive. Kaya nga yung vlog, parang feeling ko naging outlet ko talaga to. Diba itong camera, naging outlet ko siya to express my emotions. Kasi sa real world, hindi ko siya ma-express. Tapos, yung mga, some people think na funny ako in person. Parang feeling ko hindi ako funny in person. Hindi ako, sa vlog funny ako. Kasi yung mga intrusive thoughts ko, sinasabi ko sa vlog. Pero sa totoong buhay, hindi ko naman sinasabi yung mga intrusive thoughts ko. Pagkasama ko yung mga friends ko, I'm not the funniest. Parang I'm one of the quietest. Oo, I'm one of the quiet. Hindi ako yung tipo na mahilig makipagbardagulan. Alam mo yun, di ba may mga tao kasi na funny, makikipagbardagulan sila. Like, hindi ako ganun. Yung humor ko, hindi ganun. Yung humor ko is more of humor ko inside my mind. Alam mo yon, yung mga intrusive thoughts ko, yung humor ko sa sarili ko, yung gino-joke ko yung sarili ko. Hindi ko kaya yung parang i-joke ko yung ibang tao, babardagulin ko yung ibang tao. Parang hindi ko siya Kaya pag kasama ko yung ibang tao, tahimik lang talaga ako. Pero kapag mag-isa ako, andun yung lumalabas yung mga intrusive thoughts ko, ang dami ko naiisip, tapos sinasabi ko siya. So, ganun. Hindi ako funny talaga in person at hindi rin ako expressive in person. Pero sa vlog, for some reason, sobrang comfortable ako sa camera. Alam mo yun? Sobrang comfortable ako sa camera na hindi siya nagre-respond. Ganun lang siya. Chill lang siya. Pero kinakausap ko siya. Ayan. And I'm just happy. I just wanna chill talaga. Gusto ko lang mag-relax. Pag nasa beach ako, gusto ko lang talaga mag-relax. Parang yung ginagawa ng mga foreigner dito, yung mga ginagawa ng mga family. Nakahilata lang sila buong araw. Ganun yung idea ko of vacation ngayon. No? Pag gusto ko lang humilata, gusto ko magkape, tambay, kain. Tapos pag wala ng araw, gusto ko maglakad-lakad. Ganun lang. Ganun attack ko sa buhay. Dapat nga by this year, sabi ko parang overseas na, parang abroad na dapat yung family trip. Pero hindi talaga na ayos yung pangalan pa ng nanay ko. Sobrang hindi siya easy. Hindi siya yung normal lang na may mali sa spelling. Sobrang ang daming problema ng pangalan. Ayoko na lang isa-isahin kasi ang daming problema ng pangalan niya na ang hirap, maayos. Parang ang daming beses na namin trinay, ang dami na ng documents na submit and all that, hindi pa rin talaga naayos. Parang wala na ko alam. Tara, tapos na tayo tumambay dito sa may station 3. Punta naman tayo sa Bulabog. Nilalakad ba ako? Parang layo. Actually, kung hindi lang mainit, kaya ko. Pero ay, may payong naman ako. Sige, maglakad na lang tayo. Okay, guys, from station 3 naglalakad ako papunta sa Bulabog Beach. Medyo malayo-layo ng slide, siguro mga 30 minutes walk to. Pero nag-decide ako na maglakad na lang kasi nga ang atake natin today is cafe, tambay-tambay, what's new in Boracay. So at least hindi man lang ako makonsensya na puro kain today. At least naglakad tayo para pampakonsuelo, pampalubag loob. Masabi ko na hindi okay lang kumain kasi naglakad naman ako ng 30 minutes. Ganun na lang atake natin. Inits. Biglang nag-high tide ngayon, no? Andyan na yung tubig agad. Diba usually malayo pa yung shore, pero dito na agad yung tubig sa may mga establishments.
Dito yung mga, ay anong oras ba? Mga 5 PM dito yung sumasayo ng mga hawak mo ang beat. Tsaka mga dong digi 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 dong. So may area na yan. Yan dito sa Hakuna Matata. Itong restaurant na dyan sumasayo yung mga dong digi digi ding. Marapit lang yung sa D-Mall. Ito yung D-Mall, oh. Tatagos lang tayo ng D-Mall tapos pupunta tayo sa Bulabog Beach. Parang dito natin mahanap sa D-Mall ang ano, ang nawawalang pag-ibig kami. Saan tayo lulusot? O dito naman tayo lumusot sa kabila. Hindi pa tayo nakakadaan dito sa kabilang side. Dito yung Feliz Hotel. Ayan. Pwede nyo rin makonsider yan. Feliz Hotel. Tapos, ang tawid nito from D-Mall to the main road. Ay, para dito yung isang mama do. Ubi mama ba yun? Dito banda yun. Di ba may tatlong mama dito sa Boracay? Coco mama, mango mama. May isa pang mama. Ube nga. Ube mama pala. Ube. Mama. Ganyan yung tsura niya. Ayan. Para siyang may mga bilo-bilo, tas may ube. Favorite yan ng friend ko. Nakasama ko dito last time si Jay. Jay Zafra. Hi Jay. Kamusta na? Si Jay flight attendant na. Nagbago na siya ng career. Hindi na kami nagkikita. Jay, kita naman tayo minsan. So favorite ni Jay yan. Sabi niya 10/10 sa kanya. But sa akin nasa 8 lang siya. 8.5/10. Again, taste is subjective kasi. Ang hirap kasi sabihin na yung masarap sa akin baka hindi masarap sa inyo. For example, 10 siya kay Jay. Para sa akin hindi siya 10. So, ano mahirap? Kasi iba-iba tayo ng panlasa. Guys, may Korean letter dito. Basahin natin. Ito letter H yung pinakauna. Tapos he. He. Tapos yung parang number 2, letter R or letter L. Heryong Wang. Guys, from D-Mall and Budget Mart, tatawid ulit tayo dito sa parang lake na to. Tapos tatawid tayo sa kabila, yun yung Bulabog. Ay, nag-hotel din ako dyan dati, oh. Jeffrey S Hotel. Budget hotel din yan, guys. Nasa dito sa may city or town center. Kaso ang init. Yung suot ko pa is yung parang yung umaano yung pawis, ayun. Yung nasuot ko na damit, yung sobrang kita-kita pag pinagpapawisan ka. Pero okay lang, nasa beach ka naman. Laban na yan. Yan, dito sa town proper, meron ding malaking Andox. So kung gusto nyo, malakad pa tayo. Guys, meron na rin dito Gyokatsu, yung sikat na beef katsu sa Japan, no? So na-try na rin natin dyan, kasama natin yung Gcash crew before nung may work tayo with Gcash. And guys, may Korean word ulit, basahin natin. So ito is letter M, tas Meri ha tu, Meri ha tu spa. Spa ito, spa pala to, spa Meri ha tu spa. Diba, may pinapatunguhan din naman yung ating Korean lesson. Nababasa natin, hindi lang natin maintindihan. Pero Meri Hatu. Anong Meri Hatu? Baka feeling ko pangalan yan ng tao. Meri Hatu. Spa. Meri Hatu Spa. Oh, may JT's manukan din pala dito, guys. Oh, masarap din inasal nila dyan. Minsan sa Manila pag nagja-jogging ako sa may Parkal, doon ako madalas magtakbo-takbo. Tapos may JT's kasi doon. Tapos pagkatapos ko mag-jogging, pag nagugutom ako, nag-JT's ako kasi para protein, di ba? Meron sila mga inasal. Tapos hindi rin naman gano'ng kamahal. And guys, pag nakita nyo itong famous na I Love Boracay sign, nasa Bulabog Beach na kayo. Yan, doon yung mga activities ngayon kapag malakas yung hangin. Dito yung mga activities, mga cafe din dyan, no? Small cafes. Kahapon dyan kami nag-parasailing and nag-banana boat. Wala dun sa White Beach kapag malakas yung hangin. Dito sa kabila, sa likod, Back Beach yung tawag nila dito. Back Beach or Bulabog Beach kasi nasa back siya. Tapos tara, maghanap tayo ng matatambayan ng cafe. Sakto, nag-message yung editor ko na for review na daw ang Boracay vlog na isa. So tambay tayo dito, magre-review lang ako ng vlog para productive naman tayo. So, meron silang mga spots dito where you can take photos, ayan, no?
gusto nyo mag aesthetic dito sa Bulabog. Ayan guys, ito yung mga atake dito sa Bulabog na. Hoy, batang 90s. Hello, batang 90s. Ang cute ng mga cafes nila dito sa Bulabog din. Tignan nyo, no? Ganda rin ng mga cafes nila, oh. Quieter. Sige, check lang tayo kung meron tayong mabebetan. Tapos mamili tayo out of all the available choices. Kasi ito rin yung Bulabog. Hindi ako nakakapagkape dito. Sabi ko sa last Boracay ko, sana next time makatambay tayo sa Bulabog. So, that time is today. So, tambay tayo dito sa Bulabog. Dito rin pala sa Bulabog yung bent tree. Ang tawag din, bended tree, bent tree. Ayan no, kung gusto nyo mag-picture dyan sa parang nakausli na coconut tree. Dito yan sa may Bulabog ha, sa may likod. Yan, marami nga nagpo-photo dyan. Ito, isa rin to sa mga sikat na hotel, Seven Stones. Yung nakasabay ko nung kakarating ko lang dito. Dito yung hotel yung sa Seven Stones. Beachfront din siya, pero Bulabog nga lang. Yan yung atake niya. Ganito yung inyong surroundings. May beachfront din kayo, oh. Ako personally, kung first time nyo sa Boracay, I would still recommend doon kayo sa White Beach para easy access or alam mo yun, mas malapit kayo sa lahat. But if it's not your first time and you're considering a quieter place or mas serene, pwede nyo makonsider ang Bulabog kasi nga mas konti talaga tao dito kasi most of the people congested siya dun sa White Beach, no? Mas marami din mga cute na cafes, mas tahimik. Kung nagtatrabaho ka, parang mas okay dito, no? Work from Boracay kasi mas hindi ka nakikipagsiksikan. Ayan, tingnan mo, ang serene ng mga cafes, di ba? Tingnan nyo, ang ganda ng cafe na to. Oh, meron silang pa swimming pool doon. This is called Banana Bay, sorry. Banana Bay. Tapos meron din silang second floor. Ay, ito yata, sorry. The Monkey Tree. The Monkey Tree Cafe and Bar. Banana Bay yung hotel. Ito yung cafe. The Monkey Tree. Diba? Ang chill ng mga cafe dito, guys. I-try nyo Bulabog. Haggard na siya. Hi guys, haggard na ako. Na-excite ako tumambay dito. Hanap pa tayo ng options. Options. Apartment buildings with land for sale. Oh, baka gusto nyong bilhin. Ito yung phone number nila. Apartment building with land. Ito yung apartment, guys. Alam mo, minsan naisip ko parang kung marami kang pera, ay, ang laki pala. Ang laki pala. Wait, akala ko itong front lang yan. Ang laki pala. May likod pa pala to. O, yun. Mansion pala, besh. Ito naman si Lee Antin, where the sun rises. Diba, ang cute ng mga cafes dito. So, if yung atake nyo sa buhay is mga cafe, I therefore conclude nasa Bulabog Beach yung best, no? Mas chill dito. Speaking of yung binibenta na building, sabi ko kung marami lang tayong pera, no, parang pag makita mo lang, call my secretary, issue a check, buy that building. Ganun lang, no? Kung mga sila Joel Cruz, no, napanood ko si Joel Cruz, bumili siya ng mansion sa Japan, sabi ko, sana all, di ba? Kaya yung feeling ng ganong lifestyle na sobrang dami na ng pera mo, kaya mo nang bumili ng mansion sa Japan. Kahit dito lang siguro, please issue a check. Actually, pwede naman ako mag-issue ng check. Pero ang problema, tatalbog. Tatalbog kasi wala tayong ganong kalaking pera para bilhin yung building na yan. Dito mga puno-puno na, guys, and mas super quiet na part na yan ng Bulabog. Feeling ko mayroon na ako mapipili sa mga cafes na nakita natin kanina. Marami nang magaganda doon. So pili na tayo ng tatambayan natin. Tara guys, dito na lang tayo sa Barkada, no? Itong cafe dito, cafe bar. Sana may wifi. Dito na lang ako magstay sa medyo harap. Ayan. Pero ito yung tsura ng kanilang cafe. Pwede rin Gcash, oh. Gcash accepted here. Tapos ito yung ating front. Ayan, perfect lang. May wifi naman sila. Nagtanong ako kung may wifi. Parang ang perfect dito para mag-review magtrabaho at mag-review ng vlog. So dito, mag-review lang ako habang pawis na ako. So guys, ito Barkada Boracay. So meron silang mga pika-pika, 300, 280, burgers around that range din, 500, 50, meron namang 350. But ang in-order ko lang is smoothie bowls. Ayan. Nag-order ako nitong mango banana smoothie bowl, 390. Meron sila mga dragon fruit, mixed berries,
May mga silog-silog. And nag-order din ako ng pineapple, cucumber, mint detoxifier, 220. So mga ganun yung price range nila dito. Ito na ang ating drinks actually, the pineapple, cucumber. Saan ba magandang angulo? Another restaurant cafe. Refreshing, wow. Especially na sobrang init. Refreshing sobra. Parang, ito pala, sabi ko na parang may oregano. Meron nga. Hindi siya cilantro eh, oregano talaga. So may oregano, cucumber, pineapple. Sobrang healthy feels, refreshing, I love it. May konting asim nga lang. Maybe because of the pineapple or the cucumber. May konting pait. But I like it. Refreshing. The rate is 8.8, around that range. Sige, habang inaantay ko yung pawis ko guys. Habang inaantay ko yung smoothie bowl, magre-review lang ako dito para productive yung tambay natin dito sa isang oras. Meron tayong na-review na vlog para ma-upload natin very soon. Ganyan lang yung atake mo dito sa labas habang may mga taong dumadaan. Bulabog Beach, Bulabog area. Sorry, dumating na pala kayo yung kanilang smoothie bowl. So meron mango, banana, chia seeds, mga oatmeals, granules, plus ano yan? Ayan no, parang ice cream or yogurt ba yan? Sige nga, try natin. Hindi na ako mag-mic guys, naririnig nyo ba ako? Cheers! Oops! Parang banana. Ice cream ba siya? Ang sarap. Banana smoothie na ice cream. Tapos may mga granules. Nga? Tapos nasa bao siya. So, try tayo ng mga bagong restaurant dito na hindi pa natin natatry, no? Okay siya. Especially ngayon na parang pa-healthy ako. Alam mo yung ice cream tapos parang dinurog na saging. Kinumbay nila. So naguguluhan ako. Saging lang ba yun? May ice cream. Pero may ice cream siya na component. Component! Hindi ko na-picturean. Gutom yan. Hindi ko na-picturean. Pero ayan yung magkain natin. Sige, picturean ko muna. Sayang. Okay guys, mayroon lang akong medyo problems dito sa may Bulabog, no. Parang mas mahina yung signal niya kaysa dun sa may White Beach. Mahina yung signal, naka-globe ako, no. Mahina yung signal ng globe ko. Tapos yung wifi ng cafe, sakto lang din. Naglalaglag yung YouTube ko. Nagre-review ako ng vlog, no. Naglalag yung YouTube. Hindi ko matapos. Trinay ko mag-data. Medyo mabagal din yung data. So, maybe if mag-work kayo, make sure lang na malakas yung wifi siguro ng hotel nyo. Kasi kapag mobile data, baka mahina. Di ko lang alam yung smart. Baka malakas yung smart. Pero yung globe ko parang humihina siya compared sa White Beach dito sa front. Okay guys, back sa main road. D-Mall. Ito isa sa mga budget-friendly na parang karinderya style. Jaspers. Ayan o. Jaspers, meron silang mga tapsilog. Mura din dyan guys. Pero dito yan sa highway, sa may main road. Hindi siya beachfront. So, baka mas mura ang mga restaurant nga dito. Boracay Paradise Hotel. So guys, isa pang Henan, no? Henan Park. Nasa may main road siya. Pero malapit lang dito sa beachfront. Actually, meron dyang parang gilid. Ayun, no? Eskinita. Merong daanan papuntang beachfront yung hotel na yan dyan sa area na yan. Nakapag-stay na rin kami dyan sa Henan Park no, nung last Boracay namin. Tama ba? Yung kasama ko rin family ko, nag-stay rin kami dyan sa Henan Park. Tapos yung breakfast nila, sobrang favorite ko yung champurado. Champurado ng Henan Park. Yes, nakatapos ko lang, nagpahinga lang ako sa hotel.
Andun din yung family ko, nagpahinga sila. Pero yung pamangkin ko, naliligo na naman yata dito. Mahilig maligo sa beach yung pamangkin ko na yun eh. So naliligo yata sila. Tapos, may gusto pa akong punta na isa pang cafe sa Station 1 naman. Marami nagsasabi na maganda daw yung cafe na yun. So tara, puntahan natin. Smooth Cafe. Parang tatlo na yung nag-message. Dalawang nag-message, isang nag-comment na puntahan ko daw yun. So sabi ko, okay, sige. Mukhang ang dami nagre-recommend ng cafe na yun. So punta tayo sa Station 1. Mas dumami na lalo yung tao kasi weekend na ngayon. Tingnan nyo. It's a Saturday today. At pa-sunset na. So yung mga tao nagkukumpulan na. Kita nyo. Biglang dumami na yung tao. Lakad tayo papunta sa may Station 1. Let's go. Guys, yan may tayo si Axel. Dating accountant. Hello. Team accountant na mga stressed. Oo, na nag-shift na ng career. Enjoy dito. Nice to see you. Nice to see you. Bilis ng araw. Last day na agad. Tomorrow we're leaving na. We're going back home. Last day to experience and to witness the beauty of Boracay. Favorite time of the day yung pa-sunset. Basta yung wala ng araw. Ito yung favorite time ko. Lakad lang ako ng lakad dito. Paulit-ulit lang ako. Station 1, Station 3, 2, tas 3, tas balik ulit dito. Ang sarap lang kasi maglakad-lakad. Nakakailang steps ako. Kahapon 30k steps ako. Na para bang nasa Japan. Alam mo yung sa Japan ko lang na nagagawa yung 30k steps. Nagawa ko kahapon dito sa Boracay. Kasi siguro naka-5 o naka-6 akong pag-ganon-ganon. So yun guys, ganyan lang yung sunset niya ngayon, 'di ba? Hindi siya kagaya kahapon. Hindi nagiging ganun kahapon talaga super ganda, no? Tapos akala ng mga tao walang sunset kasi maulan, 'di ba? Tapos biglang ang ganda pala. Ngayon yun lang yung sunset niya. Hindi siya everyday talaga maganda. So swertihan lang. I manifest na pag bumisita kayo dito sa Boracay, ma-witness nyo rin yung magandang sunset kahapon, no? Grabe yun, priceless. Okay guys, ito na nga yung Smooth Cafe. Ito yung mga nire-recommend nyo. Sige, try ko. I trust your recommendation. Sa may Station 1 to banda, no? Ayun na yung grotto. Malapit na yung grotto. So, tara. Dito muna tayo. Paano ba ako aakyat? Cafe, guys. Ayan, meron daw sa second floor. So, dito lang. Second floor tayo. Let's go. Ooh, cool. Ayan guys, ang ganda nga. Kasi malaki yung kanilang salamin, no? So kitang-kita mo yung labas ng Boracay. Kaso wala tayong spot na parang malapit sa labas. Dito na lang tayo. Pwede na to. So, dito tayo sa Smooth Cafe. Ito sakto pag upo ko dito, yung katabi ko is nanonood pala ng video natin. Hi guys, ano names nyo? Ian. Long term, wow, sana all. Mag-work from Boracay sila. Or pwedeng sabihin yan, magagalit yung boss nyo. Hindi naman. Okay. Mag-work from Boracay sila, sana all. So guys, ang in-order ko is back ribs. Kasi parang ilang araw na ako nag-crib ng back ribs, di ba? So ilaban ko na yung back ribs nila. Tapos ay may mashed potato. And then may cucumber. Tapos Spanish latte. And then ito lang yung ating view. And then yung mga na-meet natin na VA. Ang katabi ko lang sila. Hello po. Nisal ko pala yung mama ko kung kakain na ba kami kasi natutulog pa sila kanina eh. Sige. Natutulog pa daw sila, nandun pa sila sa apartment. So, dapat magkakape lang ako. So, nandito na ako, nag-kumain. Dinner number 1 na lang to. May dinner number 2 mamaya with the family. Wala na. Hindi siya masyadong nag-sunset today, unlike kahapon na sobrang ganda ng sunset. Very fun. Feeling ko mas masarap yung mga pastries nila kasi sabi nila masarap yung pancake. Pero for the back ribs, honestly parang hindi siya wow for me. May mga iba pa ako natikman na sobrang sarap na back ribs eh. But maybe for the other food like pancake, mukhang masarap yung pancake nila. This one, Spanish latte, medyo sweet siya pero matapang din yung kape. So if you love yung mga kape na hindi masyadong mapait, may konting sweetness, I recommend this. Pero may condensed na element ng kape niya, no? So matapang na kape plus
sweetness because of the condensed milk. Pero bago lang daw to, itong smooth cafe, parang bago lang. Parang last year, wala pa yata to. Kasi if you want like a good view of the beach. Guys, ito yung cafe, no? Smooth. Okay din dito, pero din sila mga ganito. Pwede kayo mag sunset viewing dito. And mag coffee or mag pastry. Masarap daw yung pancake eh, pero yung back ribs siguro medyo mataas lang yung standards ko sa back ribs kasi ang dami ko nung nakain na back ribs sa life ko. Lalo na nasa Bacolod ako, ang sasarap ng mga back ribs sa Bacolod. So parang mataas lang yung standards ko sa back ribs. So parang sakto lang sa akin siya dyan. Pero siguro yung mga pastries nila, coffee also, okay naman yung Spanish latte on the sweeter side. Pero okay naman. Oh my god guys, magdi-dinner ulit ako with my family. Pero may 1 hour pa naman, maglakad-lakad muna ako dito para bumabala yung kinain ko. Pero hindi naman ako nag-rice, no? Back ribs lang tsaka mashed potato. So may extra space pa naman, pero maglakad muna tayo. Picture na tayo. Thank you. Guys, magti-TikTok daw kami guys. Sumusarg ako ay. Bakit? 15 seconds lang. Huli ako ng todo. Apat ka ba muna, tapos saka ako? 4 na gano'n ka? Ika, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, go. Okay. Guys, that's the end of our trip here sa Boracay, no? Uwi na rin kami bukas. So, ayun lang naman. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana makuha na natin yung passport natin para makagala na ulit tayo. Pero wala pa rin yung passport ko. But, yeah. Ayun lang naman. Maraming salamat. I'll see you again on the next one.